Pauwi na sana ang nakabisikletang yan pero nang kumaliwa, nasalpok siya ng paparating na motorsiklo. Sumemplang at nasugatan ng mga sakay ng bisikleta at motorsiklo. Nangyari yan sa Patnongon, Antique. Ayon sa pulisya, di nakita na nagbibisikleta ang motorsiklo. Tinangkaraw na umiwas ng rider ng motorsiklo pero natumbok pa rin ang bisikleta. Nagkausap na ang dalawang panik. Aminado ang inarestong Russian vlogger na for the content lang ang kanyang video na nagbabantang magpapakalat ng HIV sa Pilipinas. Ang isa pang Russian content creator na nauna ng pinadeport dahil sa pambabastos naman ng mga Pinoy, nagawa pang mag-video sa loob ng piitan. 3 tauhan ng Bureau of Immigration ang sinibak dahil dyan. May report si Ian Cruz. Kuha ito ng Russian vlogger na si Vitaly Sadorovetsky sa loob ng detention facility ng Bureau of Immigration. Every day, same Look at that. Tuna and rice. Sa kanyang social media, ipinasilip ni Vitaly ang buhay niya sa loob ng piitan matapos arestuhin noong April 2025 dahil sa panggugulo at pambabastos sa mga Pinoy para sa kanyang vlog. Ipinost niya ang mga video matapos ipa-deport nitong weekend at makauwi ng Russia. Just landed in Russia. It's minus 34 Celsius. I'm free, baby! Blacklisted na sa Pilipinas si Vitaly. Pero ang tanong ngayon, paanong nakapag-record pa ang vlogger habang nasa piitan? Sabi ng Malacanang, sinibak na sa pwesto ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration dahil dito. 3 po natanggal ng immigration official because of that at marami pong na-confiscate ng mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung meron pang abuso. Kuha raw ang video nung unang bahagi ng detention ni Vitaly. Sa condominium unit naman na ito sa Quezon City, natunto ng mga taga-immigration ang Russian vlogger na kinilalang si Nikita Shekov. Inaresto siya matapos magbanta sa isang video na magkakalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa buong Pilipinas. Let's spread HIV. Sinampahan na ng deportation case ng BI ang vlogger na isinailalim sa HIV test. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Sinabi ng Russian vlogger sa GMA Integrated News na matagal na siyang gumagawa ng videos para sa mga Pilipino kung saan nakakabasa siya ng mga komentong "Stop spreading your viruses, foreigner" o "HIV alert". Kaya naisip daw niyang gawin ang Spread HIV video para makakuha ng atensyon. Inakala raw niyang magiging meme ito at tatanggapin ng kanyang Filipino audience ang kanyang dark humor. Kaya ng pagtanggap sa kanyang content sa Russia at Amerika. Hindi raw siya hihingi ng tawad sa ginawa niyang video pero mas naiintindihan na raw niya ngayon ang standards ng mga Pilipino at nirerespeto ito. Bukod kay Shekov, hinuli at kinasuhan din ang Estonia national na si Sim Rosipu sa Dumaguete City. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya at nagbablog siya. Sabi niya na lahat ng Pilipino ay Guys, they look so monkish sometimes. Like so monkey face. Ani Remulla, overstaying na ang Estonian na dapat ay hanggang January 1 lang sa bansa. Dadalhin sa trial court ng Banyaga na naharap sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. Kung ang mga dayuhan na to ay ginagago tayo, ay hindi natin aatrasan to. Bibigyan natin ng buong bigat ng batas para maramdaman nila na kung maganda ang Pilipinas sa pag-iikot, sila ay mas magagandahan pag nasa loob na ng preso. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 na ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang 2 bagong reklamo ngayong araw parehong hindi tinanggap sa opisina ng Secretary General sa Kamara. Mensahe naman ng Pangulo sa mga gustong mawala siya sa pwesto, huwag excited.
May report si Tina Panganiban Perez. Nangalampag sa House of Representatives sa mga miyembro at kaalyado ng bagong alyansang Makabayan o Bayan bago nagpunta sa Office of the Secretary General para ihain ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ground ng kanilang reklamo, betrayal of public trust, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Mabigat na dahilan daw para mapatalsik siya sa pwesto ang paglalatag umano nito ng sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickback schemes. Kabilang daw sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ang transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sina Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela Women's Party ang nag-endorso ng reklamo. Pero tumanggi raw ang Executive Director ng Office of the Secretary General na tanggapin ang impeachment complaint dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Under the rules, it is enough that we submit to your office at we expect that on Monday this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ang explanation ng Office of the Secretary General, wala dito physically ang Secretary General and hindi nila pwedeng tanggapin. Ang tanong, mayroon bang nagpo-prohibit sa inyo na tanggapin ito despite the rules of the House? Umakyat ang grupo sa Office of the Speaker para ipaalam ang nangyari. Pero walang tao dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito, at tiyakin na maisama sa order of business. More than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Kung kinakailangan, handa raw silang bumalik sa Lunes. Plano rin ng grupong i-refile ang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ng one-year ban. Ang aming panawagan ang Presidente at ang Vice Presidente ang dapat umalis sa pwesto dahil sila ang dahilan ng lahat ng mga problemang ito, ng political crisis na ito. At mas mabuting palitan na lang sila para makamove on na po ang ating bayan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, posible ang sabay na impeachment trial sa dalawang mataas na opisyal ng bansa. Kung parehong mag-prosper yung dalawang complaints sa House, then maging dalawa yung tungkulin namin dito. Although it's not an ideal situation kung magkaroon man ng dalawang sabay na impeachment trials, tungkulin niya ng Senado. Bukod sa grupong bayan, naghain din ng impeachment complaint ngayong araw ang ilang dating opisyal ng gobyerno. Pero hindi rin ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Grounds naman ng kanilang impeachment complaint ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi nila pinangalanan ng tatlong kongresistang nag-endorso umano ng reklamo dahil hindi naman ito tinanggap. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan eh. Kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Pinag-aaralan daw nila ang iba't ibang legal option kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Ang tinutukoy niya ay ang unang impeachment complaint na inihain nitong Lunes na kung tanggapin ng Committee on Justice ay magbabawal na sa iba pang reklamong impeachment laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Duda ni Defensor, sinadya ito at mahina.
Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Garafil na tatanggap ng award sa Taiwan bukas, kaya wala kanina. Sabi ng Malacanang, handang harapin ng Pangulo ang reklamo. Balik Malacanang na siya matapos ma-hospital kagabi dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Mensahe niya sa mga nais magpatalsik sa kanya, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natunton sa isang mamahaling komunidad sa Portugal si dating Congressman Zaldico na isa sa mga ipinaaresto kaugnay sa flood control scandal. Pero hindi basta-basta madadampot si Ko na may Portuguese passport. May report si Joseph Moro. Know the exact community where he stays. Parang Forbes Park. Nahanap na raw ng DILG ang pinagtataguan sa Portugal ni dating Congressman Zaldico na isa sa mga kinasuhan kaugnay sa flood control scandal. Natuntun yan batay sa surveillance ng mga operatiba. Pero hirap daw silang pasukin ng komunidad. Hindi rin siya lumalabas. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan, hindi niya ma-enjoy pera niya. Hindi basta-basta madadampot si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Nakakuha si Ko ng Portuguese passport sa pamamagitan ng isang programa na ang kapalit ay pag-i-invest doon. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede nilang ipadala pwede siyang extradite. But kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila i-extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Ang balita raw ni Remulla, posibleng gusto nang umuwi ni Ko. Bumalik. Pero again, it's nothing we can expound on kasi third-hand information eh. So, hintayin natin ma-develop pa. Kahapon, binanggit ni Remulla nagpaparamdam si Ko sa pamamagitan ng mga pari na gusto nito makipagdialogo sa gobyerno. Pero paglilinaw ngayon ng kalihim. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So, ang value niya is on the marites level. Wala namang komento si Ombudsman Crispin Remulla na nakatanggap umano ng feelers ni Ko. Sabi naman ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya ay siya lamang otorisadong magsalita para kay Ko. Pero kung meron mang feelers, hindi raw ito otorisado. May paramdam o wala, tuloy ang pagtugis kay Ko. Pina-follow up na ng NBI sa Interpol ang hiling nitong red notice. Para makonstrict po yung travel ni former Congressman Zaldico, napakansila na rin po yung kanyang Philippine passport, no? Para, kumbaga, hindi siya basta-basta makabiyahe. Bukas naman daw ang Malacanang kung gustong makipag-usap ni Ko, pero ipinauubaya na raw nila ito sa Ombudsman. Samantala, inilabas na ng DILG ang mugshot ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Patunay raw ito na walang special treatment para sa kanila habang nakakulong sa New Quezon City Jail. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Dinala uli si Revilla ng kanyang mga kaanak kabilang na ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na si Gianna. Kung yung moral lang po ni Senator, makikita siya sa tomorrow. Nasa Sandigan pa tomorrow. Kumusta po kayo? Okay naman po. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.